Sinabi po ninyo na nag-alok po ang administrasyon para kayo po ay patakbuhin sa nakaraan pong eleksyon sa Davao. Tapos at inalok kayo ng halagang 1 billion just to run. But yun nga po, dugtungan niyo na po, Sen. Totoo po yan, Benny. Totoo, Benny. No? Ito si Castro, si Miss Castro, ay sinasabi niya na hindi totoo. Maaaring ang pagdinig yata ni Castro ay si BBM ang nag-alok sa akin. In fairness po, hindi si BBM ang nag-alok sa akin. Pero ang nag-alok sa akin, kilala po, ni BBM. At ako'y naniniwala na yung alok na yon ay may clearance sa kanya. Dahil nung hindi ko tinanggap yung alok na yon, natanggal ako as chairman ng MECO. Sa PCO, spokesperson ng atin pong administrasyon, saying that there's a statement na sinasabi na yung statement daw po ng atin pong former Secretary ng DOLE na si Secretary Bebot Bello is, ang sabi daw po ni Pangulo regarding this statement is, it's a lie. It's a lie. So, hindi pa tayo tapos sa PhilHealth kapag may tanong ka, but we need to tackle up this issue. We need to take advantage that the former Secretary of DOLE is with us para malaman natin from him yung sinabi ng spokesperson ng administrasyon that ang sabi ng ating pong PBBM regarding the statement of former Secretary Bello na hindi daw to totoo, kasinungalingan. Bigyan daan natin at ipakilala at i-welcome ang ating butihing ka, Bebot Bello, para po sa pagpapaliwanag ng malabo pong statement ng administrasyon. Kabebot, pasok! Thank you. Okay na yan, okay. Benny, ano yung tungkol sa sinabi ko? Kasi po, meron po kayo dati sa kapihan po sa PDP, sa People's Congress daw, pero nasabi rin po niya yun ahead, bago mag-People's Congress. Very consistent po si Secretary Bello doon sa kanyang statement, at kahit saan mo siya ipato, isa lang po yung sinasabi niya. So ako po 100% naniniwala ako sa bawat sinasabi ni Secretary Bebot. Ba't siya pupunta rito para magsinungaling at ipahiya ang kanyang sarili? Para lang magsinungaling. Pinapakit mo ba, Penny, yung tungkol sa sinabi ko na inalupan ako ng 1 billion? Ayun nga po. Sinabi po ninyo na nag-alok po ang administrasyon para kayo po ay patakbuhin sa nakaraan pong eleksyon sa Davao. Tapos at inalok kayo ng halagang 1 billion just to run. But yun nga po, dugtungan niyo na po, Sen. Totoo po yan, Benny. Totoo, Benny. No? Ito si Castro, si Miss Castro, ay sinasabi niya na hindi totoo. Maaaring ang pagdinig yata ni Castro ay si BBM ang nag-alok sa akin. In fairness po, hindi si BBM ang nag-alok sa akin. Pero ang nag-alok sa akin, kilala po, ni BBM. At ako'y naniniwala na yung alok na yon ay may clearance sa kanya. Dahil nung hindi ko tinanggap yung alok na yon, natanggal ako as chairman ng MECO. Yun ang balandra ng aking pagtanggi ng 1 billion para tumakbo sa Davao City. Nung una, akala ko ang alok ay tatakbo ako bilang mayor ng Davao City kontra kay President Digong. Sabi ko, hindi pwedeng labanan yan. Magkasama kami 1964 pa. Nung co-border ko yan sa YMCA from 1964 to 1970. Nung kami naging abogado na, akala ko, yun na ang last time namin magkita ni President Duterte.
Kaya sabi ko sa kanya, pare, ako, uwi na ako sa Isabela, doon ako magpractice ng pagka-abogado. Ikaw naman, uwi ka sa Davao, doon ka mag-practice ng pagka-abogado. Kaya, maswerte ka, hindi mo ako makakaharap sa husgado, sabi ko. Pero hindi ko akalain na in 1972, napunta ako ng Davao. At doon ulit kami nagkita. At nung dumating ako doon, si Presidente Wong ay isang special counsel of the office of the city mayor. Special counsel siya, pero ang trabaho niya ay parang piskal. Yung piskal nung araw, ngayon ang tawag natin prosecutor. Yan, diyan kami nagsabi ni Presidente Wong from 1964 to 1970, and then from 1972 up to the time na i-kidnap siya. Kasi kidnap yun, pure and simple kidnapping yun. Dahil unang-una, mismo si BBM nagsabi na ang ICC has no jurisdiction in the Philippines. Sinabi niyan, tignan yung record. No less than BBM said in public that ICC has no jurisdiction over our Philippine government. At sinabi pa niya, ito klaro ito sinabi niya, to allow ICC to interfere in our judicial system is to admit that our justice system is not working. Eh nagtaka ako, bigla na lang pinakidnap. Kidnap pure and simple yun. Dahil how can the warrant of arrest from the ICC be implemented under our jurisdiction? Violation of our sovereignty. Clear and simple. Ang makapag-arrest lang dito ay yung ating mga arresting officer with or by virtue of a warrant of arrest duly issued by court. Ang court lang naman ang makapag-issue natin, yung court natin sa Court of Pilipinas. Kaya, yun, balikan ko yung issue ng alok ng 1 billion. At natatawa ko every time I talk about this offer. Dahil alam ko, sabi ng asawa ko nun, Daddy, huwag matanggapin yan. Dahil saan natin lalagay sa bahay yan? Sabi ganun. Which is true, How can you keep your 1 billion in your house? Maliban lang kung ang bahay mo kasing laki ng bahay ni Tambaluslos. Di ba? Pero kung ang bahay mo, kita niyo yung bahay mo dyan sa LGB, hindi magkasya yung 1 billion. Although, magiging 900 million na lang kasi ang sabi, gamitin mo yung 100 million, tatalunin mo si Congressman Ungab. Sabi, ngayon kung matalo ka, after 1 year pa, ma-appoint ka. Ganon. Ganon ang offer eh. Eh, siyempre, maliwanag naman, I cannot do that to a friend. And besides, I told them, hindi ako qualified as voter of Davao City dahil nakaregister na ako sa bayan ko, my hometown, Ilagan City, Isabela. Sabi na, hindi, pwede ka pang magpa-transfer kasi at the time that was offered, that was, I think, early June of 2024. Kaya nung hindi na ako tumakbo, September 30, 2024, pera na si Bello sa Meco. Yan, ayun, natanggal na ako. Pero, sabi ko nga, ano lang naman yung pwesto as chairman ng Meco. Unang-una, hindi ko hiningi yan. Nabigla na nga lang ako nung after nanalo sila, in-announce sila, ako ang unang-unang tinanggal. Nung panalo ni BBM as president, in-announce agad na ang Secretary of Labor ay papalitan ni so-and-so. Pero, sinabi naman, Secretary Bello will be appointed as chairman of MECO. Alam niyo bang MECO? MECO is Manila Economic and Cultural Office. That is not a government office. That is a private corporation. That is why I was not appointed by BBM.
ang nag-appoint sa akin ay ang board, the board of MECO. Although, yung appointment ko by MECO was the result of a desire letter issued by BBM to the chairman, the incumbent chairman of MECO and the members of the board. Sabi niya, it is my desire that you elect Sylvester H. Bello III as chairman of the board of the Manila Economic and Cultural Office. Yun ang nangyari dyan. So, yun, definitely, it was not, totoo yan, it was not BBM who offered, but he knew about the offer. And I think the offer was cleared with him. Otherwise, nung tinanggihan ko yung offer na yun, hindi dapat ako tinanggal sa MECO, di ba? Pero sa akin yung, that's nothing eh. Ilan na bang presidente pinag-alokan ng pinaglingkuran ko? Kay Cory, 6 years. 6 years. First as Deputy Minister of Justice, and then as Secretary of Justice. Then, under Ramos, first as Solicitor General, and then as Secretary of Justice. Ayan. Pagdating ni President Ella, siyempre, hindi kami magkapartido, hindi niya ako binigyan ng pwesto. Yun ang pagkakamali ni President Ella. Kaibigan ko naman si President Ella, pero sabi ko nga sa kanya, kasalanan mo, hindi po ako in-appoint kaya ka na-impeach. Sabi ko, pabiro lang yun, pabiro yan. Pero totoo, he's the only one who did not appoint me, kaya na-impeach. Si GMA, 9 years ako dyan kay GMA. After GMA, Noynoy. Hindi naman ako pwedeng appoint ni Noynoy dahil congressman ako. I was elected then as congressman. Yun. I was a congressman from 2013 to 2016. Yan. So, yun po ang aking, And then, siyempre, 6 years ako kay President Digong. Although, alam nyo, malaki history yan, bakit ako naging Secretary of Labor kay President Digong. Kasi, ang sabi sa akin nung kapanalo niya, uy, pare, komunista ka naman eh. Ikaw ulit ang mag-chairman nung GRP Peace Panel. Chairman ka ulit, ikaw makipag-usap ng negotiate peace with the NDF, CPP-NP. Sabi ko, boss, okay lang. Okay lang, pero hindi ako komunista. Sarap nga. Kasi naging chairman ako, panahon pa ni Cory, panahon pa ni Ramos, at panahon pa ni GMA. So, hindi dahil komunista ako, hindi dahil magaling ako mag-negotiate. Yun. Pero sabi niya, alam ko naman komunista ka, sabi nila akin. Pero hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Anyway, that is the story of Bebot Bello. Hindi ko kailangan yung trabaho sa MECO. Kaya nung tinanggal ako, walang sa akin, walang epekto sa akin. Yan. So, maliwanag ka. Meron talagang nag-offer. Kaya, alam nyo, yung nag-offer sa akin, magaling kong kaibigan. Kaya hindi ko pwedeng i-reveal ang pangalan niya. Kasi siya rin ay meron din alok na ganun sa kanya. Okay, hindi ko na lang sasabihin kung sino. Nakakaano yan. Babae o lalaki?